Yo, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome na naman sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Napakarami ngayong kaganapan mga tol, no, na nangyayari dito sa West Philippine Sea mga kapatid, no, at patuloy naman natin to syempre binabantayan. Ngayon mga kapatid, ilang ulit na mataan yung monster ship, no, ng China sa loob ng ating EEZ. Pero hindi muna yan ang pag-uusapan natin mga tol. Dahil etong videong panonoorin natin mula to kay Melv's Castle. Ayon dito mga kapatid ay nagpanic daw ang China. No, akala nila titirahin na sila mga kapatid, no? Dahil ang USAF bomber dumaan. No, dumaan daw mga kapatid sa kanilang China base. Kung bakit ko nilalagyan ng daw, kasi hindi yan nagmula sa akin. No, reactionist lang tayo mga tol. Yan ay galing mismo dito sa videong panonoorin natin. At bibigyan natin ng reaction video and commentary. Alright, so bago natin to simulan, huwag mo kakalimutan mag-subscribe dito kay Melv's Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, huwag mo kalimutan mag-subscribe mga kapatid. No? Pakiclick mo na rin po ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na po natin patagalin pa. Panoorin na natin tong videong to. Nagpanik ang China sa ginawa ng US at Philippine Air Force. Kung aakalain mo kasing simpleng pagpapatrol lang na tulad ng dati na paikot-ikot sa Chinese military base, may kasama pala ngayong US bomber aircraft. Nagkagulatan na naman sa South China Sea. Kung naalala ninyo, nitong nakaraan ginawa natin ng reaction video mga kapatid, yung isang buong fleet, no? Aircraft carrier strike group ng US mga tol, na tila ba naghahamon. Pag mga ganyan no, sumusugod yung mga malalaking bansa, hindi naman sumusugod as in panggera na, no? Yung tipong nagpaparamdam sila, yung mga barko ng China nandoon nakaangkla, nakaparada lang sa gilid, no? Parang wala lang, no? Pero kapag Pilipinas mga tol, no, naglalayag mga kapatid, kala mo talaga naglalabasan silang lahat tapos aharasin tayo wala ganun talaga ang datingan Nataranta pa yung tatlong naval warship ng Chinese PLA Navy. Dito inakusahan na naman ng China ang US Air Force at AFP. Illegal at sobrang agresibo daw ang ginawang pagdaan sa Chinese airspace territory. Sus, para naman din nila ginagawa yan. Sila nga pumapasok sa airspace ng Japan ng walang pahintulot Ganon din sa South Korea, ganon din sa airspace ng Taiwan, wala silang pahintulot. Dumadaan sila dun. Kabadong-kabado ang China baka bagsakan sila ng bomba. Sinong hindi kasi kakabahan? Yung simpleng patrol muna ng Philippine Air Force, sinabayan ng drone na akmang nagbibigay ng informasyon kung saan yung bubombahin ng US bomber. Dito agad nag-deploy ang China Southern Theater Command ng fighter jet para paalisin ang US Air Force. Aba. Nag-deploy sila mga kapatid na magpapalaya sa Air Force ng US. Umalis naman tayo sa teritoryo nila. Pero nag-iwan to ng pagkabahalang baka bombahin talaga sila ng US bomber aircraft. Galit na naman tuloy tong si Mao Ning. Sinasamantala raw ng Pilipinas ang kabaitan ng mga Chinese. Yan ang mahirap mga tol, no? Yung mga ganong pananalita, sinasamantala nyo naman ang kabaitan namin. Wow, no? Kung mabait sa lagay na ganyan ng China, anong tawag sa atin? Santo? Diba? May naputulan na ng daliri, wina-water cannon ka every time makikita tayo tapos binabangga tayo, hindi tayo pumapalag. Sila yung pinapakita nila, mabait pa yan mga tol. Anong tawag na nga sa atin? Santo na. Inatras ng araw ng China ang kanilang mga barko pero patuloy pa rin raw pinoprovoke ng AFP ang China. Sabay batiko sa AFP na bakit hanggang ngayon hindi pa rin wini-withdraw ng AFP ang missile system. Wala na, malabo na yun. Yung pag-withdraw dun sa missile system, malabo na yun, hindi na wi-withdrawin yun. Bago na raw ang tahon, panahon na raw para magbago rin ang pag-uugali ng Pilipino. Bumalik raw tayo sa tunay na pagkakaibigan sa China. At walang problema, no? Maganda nga kaibigan natin ng China mga tol Maganda 'yon sa totoo lang kung kaibigan din ang trato nila sa atin. Actually sa lahat ng bansa, 'di ba wala naman sigurong bansa na ang gusto kaaway niya lahat. Maliban na lang dun sa mga bansang alam mo na pinamumunuan ng ng mga diktador talaga. Halimbawa, North Korea, 'di ba, sa buong buhay nila wala silang ginawa kundi magpalakas ng armas nila. Kala mo talaga laging may gegerahin 'di ba? Pero napakaganda 'di ba kung ang bansa, mga kapatid,
maganda yung relasyon mo sa napakaraming bansa. Pero di naman nangangahulugan na magpapaapi ka. Katulad na lamang mga kapatid, matagal na nating kaibigan ng China. Napakaraming mga Chinese ang nandirito sa Pilipinas. Yung iba payapang nagtatrabaho, payapang naghahanap buhay, 'di ba? May mga kanya-kanyang pamilya na. Yung mga pinakamayayaman nga mga tol dito sa Pilipinas, mga Chinese 'di ba? Karamihan na nung nabubuhay pa si Henry C. Siya pinakamayaman. Ngayon si Villar na. Pero kung bibilangin mo si Villar tapos yung ibang mga Pilipino, mas marami pa rin yung may dugong in-check na talagang mayayaman dito. 'Di ba? Matagal na silang nandirito bago pa man dumating mga Kastila, na una pa nga sila mga tol Pero sabi nga dun sa napanood natin kay PMC, bakit biglang nagbago ang pag-uugali? Lalong-lalo na ng mga galing sa mainland China. Dahil nga yan mga kapatid sa impluwensya dahil sa impluwensya ng komunismo. Dati 'di ba Taoism, Buddhism, ano pa ba isa, Confucianism, 'di ba? Ngayon wala ano sila ngayon yung pagiging nila komunista, 'di ba? At iwan ang mapanghamong aksyon ng US. 该表示低风系统仅用于一次例行演习，承诺今年9月演习结束就会撤走。但随后便改称希望永久部署低风系统，甚至准备购买该系统。这是典型的言而无信、背信弃义。当前究竟是谁不断在南海挑衅声势？是谁在 Natatawa ako rito sa binabasa ko ito. This is a typical case of breaking one's promise and reneging it. No? At present, who are the ones who keep provoking the South China Sea, and who are the ones who are cooperating with the extraterritorial forces in showing of their force, and who is violating the law under the banner of international law? The countries of the region can see this clearly, mga kapatid. Bulag sila sa katotohanan. Yun ang malinaw na nakikita natin dito mga tol. Bulag sila sa katotohanan. Bulag sila sa sarili nila. 在配合域外势力炫耀武力，又是谁在打着国际法的旗号行违法之时，地区国家都看奉劝菲方，维护本国安全的唯一正确选择是坚持战略自主，坚持睦邻友好，坚持和平发展。我们再次敦促菲方正视地区各国的呼声，履行此前公开承诺， Gusto talaga 尽 nilang 快 withdraw 撤 natin yung 走 typhoon 中岛系统，不要一错再错。菲方个别人士应当端正认识，反躬自省，不要再上演颠倒是非。 Pinapalabas nila lagi mga tol, ginagamit daw tayo ng US, pawn tayo, 'di ba? Ginagawa lang tayong pain mga tol. Samantalang ang pinaglalaban ng Pilipinas dito hindi naman teritoryo ng Amerika, teritoryo natin mismo 倒打一耙的拙劣戏码。我们正告菲方，中方绝不会坐视自身安全利益受到威。 Mukhang nagsisimulate na ang US Air Force ng pag-atake, di ba? Ano sa tingin nyo ang dahilan bakit binulabog ng US Air Force ang China? Nabulabog sila Impulsible naman kasing walang dahilan to, di ba? gaano lang sila, tawag dito, domain awareness. Yun, di ba, yun lagi nila sinasabi, maritime domain awareness. Yun ang lagi nila sinasabi. Saka may karapatan naman daw, mga kapatid. Merong freedom of navigation, meron din freedom of flight. Diba? May mga ganong mga At hindi naman sila dumaan, mga kapatid, sa mismong bansa ng China. Dito lang sa mga inaangkin ng China na talaga namang hindi kanila. Yun ang problema kasi, hindi kanila. Anyway, mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.